Dakila ang Diyos. God is good. Praise the Lord. And all the time, God is good. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umaga ito. Palakpakan mo yung pagsamba, pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos na buhay. Amen. Amen. Again po, sabay-sabay po natin ihanda ang puso natin, ang isip natin, at usapin po natin ang ating mga kaluluwa at mga espiritu na sabay-sabay. Let's go. 1, 2, 3. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Lord, we are here today. We are gathered today because you are a good God. Nandito po kami, Panginoon, dahil gusto ka namin purihin, gusto ka namin sambahin, gusto ka namin luwalhatiin. At gusto namin, Lord, marinig ang instruction mo sa amin sa araw na ito. Dalangin po namin, Lord God, gawin po doon maliwanag, gawin po simple, at gawin po, Panginoon, na makapangyarihan ang inyong mensahe sa amin sa umaga ito. Thank you, Lord, for your goodness and your presence. We claim your glory today, Lord God, to be upon us in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming na po tayo po. Kilala po ba natin si Dr. Conrad Dury? Meron po akong picture dito. Pakita natin. Kilala niyo po ba yan? Si Dr. Conrad Dury? Medyo kilala po yan. Kasi siya po ang doktor ni Michael Jackson. At alam naman natin si Michael Jackson, siya po ay namatay sa drug overdose. Pero bago po si Dr. Conrad Dury was shamed dahil siya po ay nakulong ng 2 taon. Actually, 4 years ang kanyang sentensya, pero 2 taon lang kung sinerve niya at nabigyan siya ng parole. Pero bago po nasira ang pangalan ni Dr. Murray, bago po siya nagkaroon ng record sa bilangguan, siya po muna ay nabigyan ng napakalaking opportunity at karangalan. At para po sa napakaraming doktor sa Amerika, he was a very successful doctor. You know why? Because he was not only the physician of Michael Jackson, he was the personal physician of Michael Jackson. Hindi siya nagpupunta sa Santa Hospital, sa clinic, personal physician siya ni Michael Jackson. And how many doctors can claim na ako lang ang tumingin kay Michael Jackson? So I was thinking, noong una siyang kinontak, noong una siyang kinawagan ni Michael Jackson, ano kaya ang naramdaman niya? Siguro feeling niya, wow, ang swerte ko. Wow, ang galing ko. Wow, sisikat ako. Siguro yun ang mga naiisip niya. And never in his wildest imagination, masisira ang kanyang pangalan dahil lang sa binigay niya na gamot. Propofol. Ano yung propofol na yan? Pampatulog. Kasi si Michael Jackson hindi makatulog. So binigyan niya po ng prescription, pampatulog. Ang ginawa ni Michael Jackson, kaya sabay niya ng dalawang pampatulog, hindi na nagising. At dahil po doon, lahat ng blame, totoo man or hindi, kasalanan man ni Conrad Dury or hindi, lahat ng blame sa kanya ay binimpon. Siyempre, naghahanap ng masisisi, naghahanap ng makapagbisitahan, siya ang napagbispitahan ng buong pamilya, ng media, ng fans, ng buong mundo. Dr. Murray was successful, but his success was turned into a curse. Kaya hanggang ngayon po, nakalaya na po siya sa bilangguan, sinusubukan niya po na makarecover, wala na ho nagtitiwala sa kanya. Nasira ang kanyang profesyon, ang kanyang pagkatao, ang kanyang identity. Dahil yung blessing, yung success na akala niya dumating sa kanya became a curse. Mga kapatid, ngayong umagang ito, yan po ang pag-aaralan natin. Be careful with success. Sino kaya dito makakapagsabi na, Pastor, successful ako. Meron kayong makakapagsabi ngayon? Nasasabihin ko sa iyo, kapatid, be careful with success. Handle it with care. Fragile, delikado, ingatan ang success. Pag-aaral po natin ngayong umaga ay part 3 ng ating pong pag-aaral sa buhay ni Solomon na salamin-salamin sa buhay ni Solomon. At ang pamagat po natin ngayong umaga, when success becomes a curse. Kailan nagiging curse o kailan nagiging sumpa sa buhay natin itong mga success na tinatamasan natin. 1 Kings chapter 10, 23 to 25. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng hari sa buong mundo.
Okay? Hindi lang sa Middle East, hindi lang sa Europe, hindi lang sa Asia, sa buong mundo. Siya ang, ano raw? Pinakamarunong at pinakamayaman. Verse 24, dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. 25. At ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya. Mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola, at nagpatulpo sa loob ng maraming taon. Ang ganda ng kwento nito si Solomon. Ang ganda ng posisyon nito si Solomon. Pero bago po natin siya pag-aralan, tanongin muna natin, what is success? Ano po ba yung success? If I'm going to ask you right now, who is the most successful person that you can think of right now? Sino ang pumasok sa isip niyo? Sino ang pinaka-successful na person na naiisip ninyo sa buong mundo ngayon? Naisip mo ba si Elon Musk? Naisip mo ba si Donald Trump? Sino naisip mo? Naisip mo ba si Mark Zuckerberg? Sino ba? Manny Pangilihan? Manny Gabor? Naisip niyo ba si, yung mga tao to, Manny Villar, mga Manny, ano yan no? Manny Pacquiao, di ba? Naisip ba natin itong mga tao ito? O ito po yung mga tao na naisip natin pag sinabi kong sino ang successful na tao. Ito po ang question ko susunod. What definition did you use? Ano yung definition na ginamit mo para sabihin mo na ito ang successful na tao? Di ba? So, meron pong definition, iba-iba po ang definition ng success. It can be many things to many people. Di ba? May commercial nga noon, pagka nasakit ng tiyan mo, pagkatapos nag-CR ka, paglabas mo, success ba? Success! Di ba? Anong definition ng success noon? Tumaang yung tiyan mo, di ba? Lumabas yung mga dapat lumabas. Definition ng success, iba-iba po yan. Sa isip po natin, pag sinabi namin successful pastor, ano ibig sabihin nun? Ano ipipicture ninyo successful pastor? Diba? Naisip niyo ba? Successful engineer. Ano naisip niyo itsura nito? Anong meron siya? Anong wala siya? Kung sinabi natin, or successful na tatay. Successful father. Ano itsura niyan? Kasi, ang success po ay iba-iba ang definition. Pero, lagi tayo may pero sa dulo. Pero, si Solomon was a successful king. At dahil siya po ay successful king, nasa kanya na po ang lahat. Pera, nasa kanya na ang kapangyarihan, ang katanyagan, ang pagmamahal, nasa kanya na po lahat, recognition. Si Solomon po ang pinaka. Diba kanina yung word na ginamit natin? Siya ang pinaka. Pero hindi lang pinaka. Siya ang pinaka sa lahat ng pinaka. Pinaka marunong sa lahat ng marunong. Maraming marunong kasi mga hari, merong council din ng mga wise people, mga wise men, ng mga advisors niya. Pero si Solomon ang pinakamarunong sa lahat ng marunong sa buong mundo. Hindi lang yun, siya ang pinakamayaman sa lahat ng mayaman. Diba? So, sino naisip yung mayaman dito? Elon Musk? Wala yan kay Solomon. Diba? Barya-barya lang kay Solomon yan. Pinaka sa lahat ng pinaka. Siya ang pinakatanyag. So verse 24, dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig. Lahat ng panig ng daigdig dinadayo siya. Tapos daladala yung mga kung ano-anong regalo. At siya rin ang matatag ang kaharian. Now, bakit po natin matatag? Kasi sabi sa verse 25, nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamatalino, dinadayo, at nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Hindi mo temporary yung kanyang katatagan. Therefore, we can say that Solomon was matagumpay sa lahat. Wouldn't you say so? Pinakamatagumpay sa lahat si Solomon. Ang tanong, bakit matagumpay si Solomon? Bakit? Dahil po sa verse 24, dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Yung karunungan niya ang pinagmulan ng kapangyarihan, katatagan,
kapanyagan, kayamanan, ibinigay sa kanya ito ng Diyos. Saan galing ang kanyang pinaka? Sa Diyos lahat ng galing. Saan ang kanyang tagumpay? Sa Diyos lahat ng galing. Mga kapatid, Solomon has all the right definition of success. Nasa kanya lahat. Mga diba yung kanta, nasa iyo ng lahat, siya yun. Napaka-strong ni Solomon. Politically, strong. Financially, strong. Physically, sexually, and even spiritually strong. Kasi ang Diyos kasama niya. Ang Diyos kakampi niya. Ang nakakalungkot lang po doon, instead of capitalizing on all these advantages na meron siya, diba, sa'yo na ang lahat. Pati Diyos, nasa iyo pa rin. Instead of capitalizing on that, he abused it. Inabuso ni Solomon. Kayamanan, inabuso niya. Kapangyarihan, inabuso niya. Lahat, mahari ni Solomon. So because of that, success became the very reason of his curse, of his downfall. Dahil po sa kanyang kahusayan, kagalingan at tagumpay, nagsimula po ang unti-unting pagbagsak ni Haring Solomon. Ang tanong natin, when does success become a curse? Kailan nagiging curse sa buhay natin yung success na meron tayo? Graduate ka ba? With honors ka ba? Meron ka bang matatag na trabaho? Matatag na negosyo? Meron ka bang matatag na pamilya? Na nakikipon sa bangko? We can define that as success at a certain degree. Ang tanong, nagagamit mo ba yan para ibagsak ka? O nagagamit ba yan para maging pagpapala ka sa iba? Ano po ang mga pagkakamali ni Solomon? Bakit yung success niya ay bumaliktad? Naging curse. Ano ang meron, anong pagkakamali ni Solomon? Unang-una po sa lahat, success becomes a curse when God is excluded. Ang katagumpayan ay nawawala at nababaliwala, nababaliktad kapag ka hindi mo na isinali ang Diyos. When God is excluded. 1 Kings 11, verse 9 and verse 10. Nagalit si Yahweh kay Solomon. Doon pa lang, tapos na dapat ang verse eh. Nagalit si Yahweh kay Solomon. Tapos na usapan. Tuloy natin. Bakit nagalit? Dahil sa ginawa niya nito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh, matyaga ang Yahweh. 2 beses nagpakita sa kanya, sa iba nga hindi siya nagpapakita eh. Pero kay Solomon, twice nagpakita siya. At pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matyaga ang Yahweh. Oy, Solomon, binless kita. Ngayon, naglilingkod ka sa Diyos-Diyosan. Stop that, ha? Sabi ni Yahweh. Tapos tuloy pa rin si Solomon. Nagpakita na naman si Yahweh. Solomon, sinabihan na kita eh. Tigilan mo yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tuloy-tuloy ka pa rin. Tama na, ha? Tama na. Pero ano sabi sa verse? Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Ang linaw-linaw dito, itong verse na to. Kanina lang po pinag-usapan po natin, lahat ng meron si Solomon, galing kay Yahweh. At nung hawak na po ni Solomon, ang lahat ng bagay na to, biglang itsakwera ang Yahweh. Biglang nakita sa kanya ang Diyos, biglang siya yung magaling, biglang siya yung nasusunod sa buhay niya, biglang tayong magpakumbaba at magpailalim sa ating Panginoon. Kung kayo ang Diyos, kung kayo si Yahweh, ano mararamdaman ninyo? Alam niyo, kung ako si Yahweh, ang feeling ko parang na-traitor ako. Ang feeling ko parang naisahan ako. Parang ginoyo ako, ginamit ako. Yun ang feeling ko. Na matapos ang lahat, nung nasa sayo ng lahat ng gusto mo, biglang ilalaglag mo ko. Yun ang naramdaman ni Yahweh. And when he excluded God, all bad things started happening. Ang buhay ni Solomon, papataas po lahat yan. Papataas. Kasama niya si Yahweh. Pero nung dumating sa punto na binitiwan niya at kinalimutan niya ang Panginoon, nagsimula pong dumating kay Solomon ang mga bagay na hindi maganda sa buhay niya. Ano po nangyari kay Solomon? Dahil po kinalimutan niya si Yahweh, nag-start po siya maggawa ng mga wrong decisions in life. Ano yung mga wrong decisions na ginawa niya? Unang-unang ginawa niya wrong decisions, pinahirapan niya ng gusto yung kanyang mga tauhan. Kasi ang dami-dami niya mga sinusuport, na army, na kaharian, na mga prinsesa, ang dami sinusuport. Dahil po doon, natas niya ng gusto yung mga tao. Pinagtrabaho niya ng gusto. Forced labor yung mga tao. Wrong decision.
Nagpuwersa yung mga tao, nagalit yung mga tao. Dahil po roon, nagkaroon siya ng maraming kaaway. No, sa chapter 11, yung po yung susunod na mga nangyari doon, binigyan ng Panginoon si Solomon ng sangkaterbang kaaway. Sunod-sunod, naglabasan yung mga kaaway ni Solomon. Dati wala. Ngayon, naglilitawan sila. At dahil naglilitawan yung mga kaaway, meron naging mga leaders. Naglilitawan tuloy yung mga reklamo ng mga tao. Yung Solomon yan, ganito yan, ganyan yan. Sagot ng mga tao, oo nga, susunod kami sa iyo. Nagsuluhan yung mga tao sa mga leaders na to. Maya-maya, meron ng rebellion sa kanyang kingdom. And later on, nung siya ay mamatay na-divide na ang Israel. Madali sa kanya, di ba, Korea, nagkaroon North Korea, nagkaroon South Korea. Diba? Germany, East Germany, West Germany, nagkaroon ng gano'n. Ganon din pong Israel. Nagkaroon ng North Israel at saka ng South Israel. Yung itaas, Israel ang pangalan, yung baba, Judah ang pangalan. Kagagawa ni Solomon. Dahil kay Solomon. At sabi, at sa pang nangyari sa kanya, namatay siya ng maaga. Sa research po natin, namatay siya as early as like what, 54 or 55 years old. Ang pangako ng Diyos sa kanya, ikaw Solomon, kung magtatapat ka sa akin, pahabain ko ang buhay mo. Hindi pinahaba ng Diyos ang buhay niya. All bad things started happening when Solomon excluded Yahweh in his life. Sabihin ba natin, Pastor, kapag ka ang Diyos pala, kinalimutan ko sa buhay ko, mamalasin ako. Tama pala yung ginagawa ko. Para di ako malasin. Mali po. Hindi ho minalas si Solomon. Sa tingin ng iba, nung una sinuswerte siya, kasama niya si Yahweh. Kaya ako, dala ko lagi yung krus. Para sinuswerte ako. Pag nawala yung krus, mamalasin ako. Hindi ho. Nung nandun si Yahweh, hindi siya buenas kasi hindi naman pampaswerte ang Diyos. Yung pagpunta sa church, hindi pampaswerte yan. Yung pagdadala ng Bible, pagdadasal, hindi pampaswerte yan. Kapag hindi ka nagdasal, mamalasin ka na. No? Kahit bumabagyo, magsisimba ako. Bakit? Dahil mahal mo ang Diyos? Hindi, kasi baka malasin ako. Kapag hindi ako nagsimba. Kapag nandito ka ngayon, kasi akala mo mamalasin ka, pag wala ka dito, mali. Ang ating pong pagkakilala at pangunawa sa ating pong Panginoon at sa ating pananampalataya. Pastor, ano nangyari dito kay Solomon? Di ba minalas siya? Hindi mo siya minalas. Hindi siya minalas. Ganyan na nangyayari, pag tinanggal mo ang manibela ng kotse. Nagdadrive ka, S-Lex, N-Lex, maayos ang lahat, zigzag, may manibela ka. Maayos ang drive mo. Tinanggal mo yung manibela. Ano mangyayari sa'yo? Papanggap ka. Wala ka manibela eh. Ganyan ang mangyayari. Pag yung team nyo sa basketball, ang galing-galing. Tapos, binangkok mo yung best player. Ano mangyayari sa team nyo? Matatalo. Ganyan ang mangyayari kapag umiinom ka ng kape, tinanggal mo yung asukal, ano mangyayari sa kape mo? Papait yung kape mo. Pag tinanggal mo si Yahweh sa buhay mo, hindi ka mamalasin. Kung hindi, tinanggal mo yung gabay sa buhay mo. Tinanggal mo yung pundasyon sa buhay mo. Tinanggal mo yung nag-aalaga sa'yo. Eh ano mangyayari sa'yo? Kung walang nag-aalaga sa'yo, hindi ka minanas. Bunga siya dahil walang nagmamahal, nag-aalaga, nagtuturo, naggagabay sa'yo. Kaya ganun ang nangyayari sa buhay po natin. So ulitin ko. I want this to be very, very clear to all of us. Hindi ka mamalasin pag hindi ka nagsimba. Hindi ka mamalasin pag hindi ka nagdasal. Mawawalan ka lang ng gabay ng Panginoon kasi ikaw yung lumayo sa Kanya. Parang wifi. Lumayo ka sa wifi, minalas ba yung cellphone mo? Ayaw kumunit sa Facebook, sa TikTok? Ayaw ba? Dahil minalas ka? Hindi. Lumayo ka eh. Lumapit ka sa wifi, kita mo, may enjoy yung lahat ng app dyan. Kasi malapit ka sa signal. Pag hindi ka nag-church, pag hindi ka nagdasal, pag hindi ka nagbasa ng Bible, pag hindi ka nag-devotion, pag hindi ka nakisama sa gawain ng Panginoon, so pag wala kang personal relationship sa Panginoon, hindi malas ang mangyayari sa iyo. Ligaw. Kasi walang ilaw. Walang bantay. That's why when we say, mga kapatid, magsama-sama tayo to worship God. Hindi yung para, maganda tingnan, marami. Magandang malaki opening. Hindi yung para yung doon. Para po nagagabayan tayo sa buhay na ito. Kaya mo ba mag-drive ng kotse sa gabi na walang headlight?
Yan ang mangyayari po sa buhay natin pag hindi kasama ang Diyos. Nagdadrive ka ng kotse na patay ang ilaw sa gabi. Anong mangyayari? Babangga ka. Minalas ka ba? Hindi ka minalas. Yun talaga ang mangyayari pag nagdadrive ka ng kotse sa gabi na walang ilaw. Babangga. Hindi dahil minalas, kundi dahil kinulang ng gabay. So mga kapatid, kailangan natin ang Panginoon. You need Yahweh in your life. Now, hindi dahil church ko, hindi dahil pastor ako, I am telling you, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kung gusto mo ng matinong buhay, maayos na buhay, magaang na buhay, nasa direksyon na buhay, kailangan mo ang Diyos. Huwag mo sabihin na tama yan, church na ako, once a month, once every quarter, pwede na yan. Eh ikaw, di ba pwede ba yung nagdadrive ko sa SLEX, minsan papatayin mo ilaw? 5 minutes ko lang papatayin ng ilaw. 3 hours ko na binuksan to eh. 5 minutes ko lang papatayin ng ilaw. Pwede ba? Hindi pwede. Kapatid, we make decisions every day in our lives. And without Jesus, without God guiding us, I'm telling you, you're going to hit a brick wall. You're going to hit, you're getting into an accident. Nagkakaproblema po tayo pag wala ang Panginoon. Yan ang nangyari dito kay Solomon. Kita po natin. Hindi siya minalas, ha? Kundi kinulang siya ng pagpapala ng Panginoon. Therefore, never exclude God in your life. Ever. Huwag mong hindi isasali ang Panginoon. Kaya po sabi sa Bible, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng bagay, isali natin siya. Naghahanap ka ba ng mapapangasawa? Sali mo Diyos. O huwag kang maghanap dyan ng sino ba dyan yung bigotilyo? Hindi. Sali mo ang Diyos. Kaya Lord, sino po gusto mo na may bigotilyo? Lord, sino gusto mo na mapangasawa mo? Idasal mo yan. Iluhod mo yan. Alam niyo po, konting information lang para sa mga single dito. Alam niyo po, sa bahay po namin, kapag nung bumibili kami ng tiles, tsaka cortina, nagtatanong kami, ano kaya magandang tiles sa sahig? Ano kaya magandang cortina na babagay? Alam niyo po, hindi niyo malalaman ang maganda Hello? Hindi nyo malalaman ang magandang tiles o ang magandang kurtina hanggang di nyo binibili. Hanggang di nyo kinakabit. Di ba? Bibilin mo muna yung tiles, iuwi nyo sa bahay ninyo, kukuha ka ng mason, papakabit mo yung tiles, at pag nakakabit na, saka mo sasabihin, ang pangit pala. Eh, nakakabit na eh. Ano gagawin mo? Isoli natin. Ang pangit, hindi bagay. Noong tinitignan ko yan, isa-isa lang siya. Maganda. Pag kinabit mo pala sama-sama, ang pangit. Yung kurtina, hindi pala bagay. Binili mo muna, kinabit mo muna. Ganyan ang pag-aasawa. Oh, yung mga ano dyan, di ba? Mga single dyan. Ganyan ang pag-aasawa. Habang single pa kayo, ang cute niya. Ang bait niya. Ang bango niya. Nung pinakasalan mo na, inuwi mo na sa bahay, tsaka mo nalaman, pustiso pala. Tsaka mo nalaman, ang ganda-ganda ng pilik mata niya, tinatanggal pala pag gabi. Diba? Pag naligo, naiiba itsura. Lalo ngayon, sa internet, pag naligo, naiiba itsura. Bago pakasalan, hilamusan mo muna. Totoo. Diba? Ganyan po. Kaya kailangan mong magdasal. Kasi malalaman mo lang kung bagay sa'yo, o mabuti sa'yo, o blessing sa'yo, yung magiging asawa mo, kung galing sa Diyos. Yung asawa mo. Pag hindi galing sa Diyos, counseling na wala humpayan hanggang kamatayan. So, panalangin po natin ang gusto yan. Hindi lang po yan. Maghahanap ka ng trabaho, acknowledge Him. Lord, anong trabaho? Negosyo, acknowledge Him. Kurso,
acknowledge Him. Sa lahat po ng gagawin natin, kahit sa pagdadrive, Lord, pupunta po akong Batangas, ingatan mo po ako. Acknowledge Him. Hindi pwedeng hindi kasali ang Panginoon. Alam mo, pag hindi mo sinali ang Panginoon, para ka nagtampo sa bigas. Yung mga youth, hindi na alam yun eh. No? Alam niyo ba ibig sabihin nun? Nagtampo sa bigas. Yung mga matatanda rito, alam yun eh. Yung nagtampo sa bigas. Parang, ako ng bigas, ayoko ng kanin. Ganyan po ang Panginoon. Kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. So, do not forget God in times of success. Kapag tayo po nakakaranas ng tagumpay sa buhay natin, huwag mong kalilimutan na ang Panginoon. Pag meron po tayong mga naranasan sa school, may honor ka, may laude ka, huwag mo sabihin na, ang galing ko talaga. Sisiw sa akin yung exam. Ako pinakamagaling sa klase namin. Huwag mong kakalimutan. Pinanganak ka, yung IQ na yan, inilagay ng Diyos sa'yo. Hindi mo nabili yan. Hindi mo pinaghirapan, hindi ka nag-exercise. Pag hindi ka nag-push up para yung IQ mo tumaas, ibinigay ng Diyos sa'yo yung karunungan na yan. Give it back to the Lord. No? Luwalhatiin mo ang Panginoon. Sa negosyo mo, kapag ka gumaganda, di ba? Glorify the Lord. Sabi mo, ang Lord talaga ang pinagmulan ng lahat ng ito. Minsan po kasi nakakalungkot, hindi na naman bago itong kwento na ito. Nakakalungkot minsan, Pastor, kailangan ko po ng trabaho. Pakisama po sa prayer. Ilan na ba yan? Ang dami na yan. Pakisama po sa prayer na magkatrabaho ako. Nung magkatrabaho, nangyari? Wala na, ni anino. No, hindi mo na nakita. Hindi na naglilingkod sa Diyos. So magpe-pray ako ulit. Lord, tanggalan mo ng trabaho. Yun ang dapat na prayer. Pag may trabaho, nawawala sa Diyos. Pag walang trabaho, bumabalik sa Diyos. Ano mas gusto ng Diyos? Diba? O hindi ko pinagpe-pray yun. Baka naka-record to, baka akala ninyo. Baka matakot tayo lang. Hindi yun, ano? Pagka meron po tayong blessing, ibalik po natin sa Panginoon. Lalo kang magsilbi sa Diyos pag bine-bless ka ng Panginoon. Pagka na-promote ka, pagka may bonus ka, ito na naman, maki-Christmas bonus, meron mga 13-month pay, huwag ka magpainom. Tatawagin mo barkada mo, "Hoy, kumita ako, lika, lilibre ko kayo, Red Horse." Nagpainom ka ba galing sa Diyos? Minsan nga hindi ko maintindihan eh. Pasko, si Jesus, sineselebrate natin. Tapos nagiinuman sa kanto. Gusto ba ni Jesus yun? May naligaw ang komedyante, sabi niya, kaya nga sineselebrate natin yung baby Jesus. Kasi tulog na yung Jesus paggabi. Baby kasi. Kaya inuman na sila kapag kagabi. In all your ways, acknowledge Him. Meron kang bagong kotse, acknowledge God. At huwag mong gamitin yung kotse mo sa kabulastugan. Huwag mong gamitin yung kotse mo sa kayabangan, sa illegal na gawain, sa immoral na gawain. Blessing ng Diyos yan. Huwag mong gamitin sa kasamaan. Amen? Amen po. Do not allow success to lead you away from God. Huwag mong papabayaan na dahil successful ka, nalayo ka sa Panginoon. Success is when you have received and fulfilled God's plan and will for you. Yan po ang talagang meaning ng success. Kapag ka nasunod sa buhay mo ang plano ng Panginoon. Kung kanina po naisip natin, Solomon successful kasi mayaman siya, makapangyarihan siya, tanyag siya. Si Jesus ba successful? Pag kinumpara mo siya kay Solomon, successful ba siya? Mayaman ba si Jesus? Hindi. Makapangyarihan ba si Jesus? Politically powerful ba siya? Hindi. Di ba? Siguro tanyag si Jesus. Ngayon, tumanyag na siya. Pero dati, ang dami niyang kaaway. Successful ba siya? Hindi. Sa ganoong uri ng definition. Pero ba't natin nasasabi na successful si Jesus? Kasi nasunod ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Yon ang success. Parang toolbox. Yung toolbox, meron dong martilyo, may lagare, may screwdriver. Magiging successful lang yung martilyo pag ginamit mo siya pamukpok ng pako. Pero pag ginamit mo yung martilyo, pampabigat ng papel, para wag liparin, napakinabangan nga naman siya. Pero hindi yon ang purpose niya. Sa seminaryo po namin ngayon, sabi nung aming teacher doon, yun daw po mga stand namin ng mic, ang dami na raw napatay na ahas. Kasi seminaryo namin noon, madaming damo eh.
Ang dami na raw napatay na ahas nung mic stand na yon. Pero yun ba ang purpose ng mic stand? Pamatay ng ahas? Sasabihin ba niya, I am a successful mic stand dahil nakapatay na ako ng 13 ahas? Hindi. Successful na mic stand siya kapag nilagyan mo siya ng mic at nagamit siya for the glory of God. Ganon din ikaw, kapatid eh. Ba't ka ba nandito sa mundong ito? Ngayon, ba't di ka pinanganak nung panahon ni Emperor Nero? O ba't di ka pinanganak nung panahon ng Hapon? Sabagay, mayroon yata pinanganak dito, panahon pa ng Hapon. Ba't di ka pinanganak nung araw? Bakit ngayon ka pinanganak? Kasi may rule ka sa buhay today. May reason ng Diyos today kung bakit itong era na ito dito kay pinanganak. And you will be successful sa mata ng Diyos kapag ka na-fulfill po natin yung reason kung bakit tayo pinanganak ng Diyos dito sa mundong ito, ngayong oras na ito, ngayong era na ito. Hanapin po natin yan, mga kapatid. Also, because of that, punta po tayo sa pangalawa. Another reason kung bakit naging curse yung success ni Solomon was because success becomes a curse when not guided wisdom. Kapag ka hindi po ito guided ng wisdom. Kasi po, nung inalis ng Solomon ang Diyos sa buhay niya, inalis din niya ang wisdom sa kanyang buhay. Nawala na rin yung wisdom sa kanya. Verse 2, 1 Kings 11. Pinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita mag-asawa sa mga banyagang ito, huwag kayong mag-asawa sa mga lahing yan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ano po ang guidance ni Yahweh kay Solomon? Sabi ng Panginoon kay Solomon, huwag ka mag-asawa dyan sa mga lahing yan. Ililigaw ka ng mga yan. Yun ang wisdom. Yun ang guidance ni Yahweh kay Solomon. Sumunod ba ang Solomon? Hindi. Sabi sa bandang huli, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Anong uri, ano ang sinunod ni Solomon na guidance dito sa decision na ito? Wisdom from God? Hindi. Ano sinunod niya? Yung kanyang loob. Yung kanyang kalooban. Yung kanyang sariling isip. Yung kanyang power. Yung kanyang lust for sex, for wealth, for power. Yun ang nag-guide sa kanya. Hindi yung wisdom. Nawala ang wisdom kay Solomon. Alam niyo po, the Bible warns us about this. Proverbs 1 verse 32. Listen. Sabay-sabay tayo. Magandang verse to. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasablak sa kawalan ng kaalaman. Ang linaw. Alam niyo po kung sino sumulat yan? Si Solomon. Proverbs yan eh. Siya ang sumulat yan. Hindi ko alam kung sinulat niya yan towards the end of his life. No, maaaring na-realize niya bandang huli na katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Kaya ako nagkakaganito dahil sa katigasan ng ulo ko at dahil sa kamangmangan ko. Kapatid, yung success mo, mawawala yan. Magiging curse yan kapag ka hindi mo siya ni-regulate. Wisdom regulates success. Pag ginamit ko yung word na regulator, ano naiisip ninyo? Regulator. Oo, tangke ng LPG. Diba? Ano ang purpose ng regulator sa tangke ng LPG? Para, pagbukas mo, hindi sumabog. Para gusto mo, konti lang, low, di ba? Medium, high. May regulator sa ilalim yan. Hindi yung bumubuga kagad siya. Lahat po ng bagay, kailangan ng regulator. Kailangan ng control para po hindi mawala sa direksyon. Yung electric fan, may control yan. Di ba? Number 1, number 2, number 3. Lahat ng bagay na walang control ay sira. Ulitin ko yan, ha? Lahat ng bagay na walang control ay sira. Kapag ka ikaw ay nakaranas ng success at wala kang control, walang wisdom na nagkokontrol, tayo po ay sira. Or papasira. Papunta doon po sa kasiraan na yon. Because control or wisdom tells us when to stop or when to go. Sabi ng wisdom, tama na. Sobrang na yan.
O kaya sabihin ng wisdom sa'yo kung paano i-handle yung pangyayari na yan. Or sasabihin niya, sobra na. Or kulang pa. Yung wisdom na nagsasabi po niyan. At ang wisdom na nagsasabi kung worth it or not worth it. Yun po decision na gagawin po natin. So success without wisdom can lead to misery. Na maraming pong tao nakaranas na po ng ganyan. Minsan may mga sa school, halimbawa sa school, sometimes wisdom can lead us to isolation and loss of balance. Not wisdom, success can lead us to isolation and loss of balance. Sa eskwelahan po, halimbawa, sino ang maraming kaibigan? Yung matalino o yung hindi matalino? Hindi, marami nangongopya sa matalino. Kaya marami kaibigan. Pero yung mga valedictorian, salutatorian, may mga kaibigan din yan. Pero mas maraming kaibigan yung mga bulakbol. Mas maraming barkada yung mga bulakbol. Diba? Successful ka kasi may honor ka. Pero successful siya kasi masaya siya. Sometimes, when we are successful, we isolate ourselves. Nagke-create po tayo sometimes ng boundary na, ako lang mag-isa rito. May kasabihan po, it is lonely at the top. Alam niyo yung kasabihan na yun? It's lonely at the top. Kasi pagka nasa ibaba kayo, marami kayo. Pero pag nasa taas ka, nasa pyramid, isa ka lang. Ikaw lang ang president eh. Di ba? Kung senator kayo, 24 kayo. Kung congressman kayo, 200 plus kayo. Pero kung presidente ka, isa ka lang. It's lonely at the top. Ganun po nangyayari kapag wala po tayong wisdom, we create a fence around us. Nagiging isolated po tayo. No, nawawala yung balansa natin. Minsan po mayroong isang scientist. Siyempre, matalino yung scientist. Nung mamatay po siya, ang sabi niya, bago siya mamatay, sabi po nitong scientist, isa akong kahilingan. Anong kahilingan mo? Pwede ba pag namatay ako, kunin niyo yung utak ko. Ilipat ninyo, ilagay ninyo sa katawan ng isang batang-batang lalaki. Natuwa naman yung fellow scientist niya. Ang galing. Pag namatay siya, dilipat natin sa bata, yung utak niya, itutuloy niya yung katalinuhan niya. So, ganun ang ginawa nila. Namatay yung scientist, inilagay sa batang katawan, at nabuhay uli. Magagaling naman sila eh. At nung mabuhay uli yung scientist, sabi nila, halika na, magsimula na uli tayo maggawa ng mga experiments natin. Alam niyo po nung sabi ng scientist, kayo na lang. Ano? Akala namin, kaya mo gusto ilipat yung utak mo doon sa batang katawan para ituloy natin yung mga experiments natin. Ang sabi ng scientist, naubos na ang buhay ko. Kakaisip, mag-enjoy naman ako ngayon. Minsan po, when we are successful, we are sad. We are alone. Naiiwan po tayo mag-isa. So, kailangan po ng wisdom. Alam mo kung, tama na, sobrang dami na ng ginagawa ko, nakalimutan ko na sila. Nakalimutan ko na yung kaibigan ko, nakalimutan ko na yung pamilya ko, nakalimutan ko yung sarili ko. Ni hindi ako naliligo, ni hindi ako nag-outing, ni hindi ako... Nakalimutan mo na lahat dahil sa success. Nangyayari po yan, di ba? Nangyayari talaga yan. Meron mga tao, may nahabol sila na project, hindi na natutulog. Di ba? Hindi mo na makausap. Hindi alam kung kailan hihinto. We need success we need wisdom during success. Also, success can lead to stress and anxiety. Yan, totoong-totoo po yan. Stress can lead to success and anxiety. Kilala niyo ba si Britney Spears? Napakasikat. Sobrang sikat ni Britney Spears noong mga early 2000. And because of her fame, alam niyo po kung ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng depression, nagkaroon siya ng anxiety. Justin Bieber, ganun din yan nangyari sa kanila kasi sobrang sikat po sila. Lindsay Lohan. Itong mga sikat na artista na ito, sobrang po sila naging tanyag. Hindi nila ma-handle. Nagkaroon po sila ng depression, nagkaroon sila ng anxiety. Kasi ayaw nilang, kung ganito sila kasikat, ayaw nilang bumaba. Meron silang fear of failure. Dahil meron silang fear of failure, ang gusto nilang mangyari, lagi silang nasa itaas. Ang hirap pag lagi ka nasa itaas. Ayaw nila bumababa ng konti, tataas mo ulit yan. Bumababa ng konti, tataas mo ulit yan. Hirap na hirap silang i-maintain yung kanilang fame. So because of that, they were isolated, they became depressed, and they became stressed and anxious.
Another, if you do not use wisdom with your success, it can lead to loneliness and meaninglessness or purposelessness. Alam niyo po, ang pinakapaborito ko pagka ito po yung pinag-uusapan, meaninglessness, yung pangalawang tao na tumungtong sa buwan. Sino yung una? Neil Armstrong. Hindi Steve Armstrong. Voltes 5 yun. Okay? Neil Armstrong. Siya yung una. Yung pangalawa, Buzz Aldrin. Yung pangalawa, si Buzz Aldrin. Ito pong si Buzz Aldrin, bago siya nakatungtong sa buwan, Apollo 11, nag-aral muna siya ng mechanical engineer. So, graduate siya. Pagkatapos po noon, nag-aral siya ng pilot, aeronautics. Pumasok siya sa West Point. Nag-aral siya ng pagpapalipad. Pumasok din siya sa MIT, sa Massachusetts Institute of Technology. Sikat po yan sa Amerika, MIT. Dito sa atin kasi Mapua Institute of Technology. Pero doon, Massachusetts Institute of Technology. Pumasok din siya ron, nag-PhD siya ron. At dahil po doon, military pilot siya, mechanical engineer siya, tapos may PhD siya, etc. Naging one of the best candidates po siya na maging astronaut sa Apollo 11. Ito po yung kanyang track na nag-aaral pa siya. Gusto niya talaga na maging astronaut. At kinuha po siya ng NASA. Nung siya po ay nandoon sa NASA, sumakay sila sa Apollo 11 at sila po ay nakarating sa buwan. Successful! Di ba? Talaga naman masasabi mong success. Sila lang nakagawa nun. 3 lang sila na nakagawa nun. Pangatlo si Mike Collins, yung pangatlo. No, 3 lang sila nakarating sa buwan. Successful, right? Ito ang tanong. Ano nangyari pag uwi sa Earth ni Buzz Aldrin? Alam niyo po, pag uwi sa Earth ni Buzz Aldrin, dahil na-achieve na niya yung pagtungtong sa buwan, hindi na niya alam ngayon ang gagawin niya sa buhay niya. Pagdating din sa lupa, ano gagawin ko? Ano ba goal ko? Narating ko na yung buwan. Pag pumunta ako, pag gumraduate ako ng ganon, parang hindi na achievement, nakarating na ako sa buwan eh. Kapag binigyan nila ako ng award, hindi na achievement, nakarating na nga ako sa buwan eh. Nawalan po siya ng purpose. Nawalan po siya ng meaning sa kanyang buhay. Because of that, he struggled with depression and purposelessness. Nakakalungkot, di ba? Yung wisdom, kinapos. Kaya yung success po niya, hindi naging talagang tunay na success. He became an alcoholic. Naging lasinggero si Buzz Aldrin. Yung marriage nila, nag-dissolve. Nagkaroon sila ng divorce after 20 years. And he retired early in life. Nag-retire siya ng maaga kasi po walang purpose yung buhay niya. Because of success. And the same is true with Marilyn Monroe. Kung kilala niyo pa palagay ko kilala pa si Marilyn Monroe hanggang ngayon. Pinakasikat, pinaka-sexy, pinakamaganda. Naging girlfriend pa ni John F. Kennedy, pati ni James F. Kennedy. Ang dami. Paano siya namatay? Suicide? Ang dami kong kilala, hindi kasing ganda ni Marilyn Monroe, hindi naman nagsusuicide. Hindi kasing sexy, hindi kasing yaman, hindi naman nagsusuicide. Bakit ito, sikat, kilala, maganda, nagsusuicide pa? Nakuha pa mag-suicide? Purposelessness, meaninglessness sa buhay. Kasi po, yung success, naging lason sa buhay niya. Sa halip na maging blessing, naging lason sa buhay niya. So kapatid, kung meron kang degree of success right now, in whatever way, in your own definition of success, kung meron kang degree of success, mag-ingat ka. Baka malason ka. Mag-ingat ka sa depression, mag-ingat ka sa isolation, mag-ingat ka sa meaninglessness. Dahil baka ito pa yung humila sa'yo pababa. Balance your life. Importante po yan. Balance is everything. Know your limits. At importante po na yung wisdom laging kasama sa success. Ulitin ko yan, ha? Success becomes a curse kapag hindi po siya guided ng wisdom. And wisdom comes from the Lord alone. Pangatlo po, when the success become a curse, success becomes a curse when mixed with sin.
Kapag ka hinaluan na ng kalokohan, kapag ka hinaluan na ng kasalanan, success becomes a curse. Verse 6, 1 Kings 11, gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang ama na si David na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Na, kinumpara siya kay David. Yung foundation po ng success ni Solomon was built on sinking sand. Hindi po siya built on something concrete and strong. Kasi po it was mixed with sin. Mga kapatid, yung success natin, pag hinaluan natin ng sin, sin shifts the credit. Successful ka estudyante, pero hinaluan mo ng sin, gumraduate ka, cum laude, summa cum laude, pero nalaman, kaya ka pala gumraduate with honors, gumagamit ka pala ng ChatGPT. Ini-AI mo pala. Kaya ka pala, yung pala sinasubmit mo lahat ng papers, ang gumagawa, computer ang gumagawa. So, nandadaya ka pala. So, yung success na yon, dahil hinaluan ng sin, nag-shift yung glory niya. Hindi siya sa Panginoon, kundi sa kaaway na ng Panginoon. Kilala niyo po ba si Maria Sharapova? Isa yan sa favorite ko na tennis player, si Maria Sharapova. Ang dami-dami niyang tournament, ang dami-dami niyang napanalunan na tournament. Alam niyo ho, in-strip sa kanya ang title niya. Bakit? Nung kinuhanan siya ng dugo, nagda-drugs. Doping. Parang lahat ng mataas na pagtingin mo sa kanya, biglang bumaba. Kasi kaya pala nanalo kasi nagda-drugs. Diba sa Olympics, gold medal ka na, kaya lang, nagda-drugs ka pala, tanggal. Sin ruins the purity of success. Successful ka na, kaya ka pala successful dahil ikaw ay naglalagay, nagbabribe. Kaya ka pala successful dahil meron ka pala mga tinatapakan na tao. Yung purity ng success, nawawala, nasisira. Isa sa favorite kong boxer, syempre Manny Pacquiao, pero may isa pa akong favorite boxer, Mike Tyson. Diba? Pag sinabing Mike Tyson dati, wow, Mike Tyson! Kaya lang ngayon, pag Mike Tyson, Mike Tyson, bakit? Nangangagat ng tenga? Boxingan dapat umbagan. Ang nangyari, nangangagat ng tenga, di ba? Disqualified. Yung success niya nasisira, yung purity nasisira, yung glory nawawala dahil meron pong sin na involved. So kung meron pong involved na sin, yung success natin, sin brings shame. May kasama po yan na kahihiyan. Di ba? Ikaw na yung number 1, tinanggalan ka pa ng Ito nakaraan lang, may napanood ako ng mga beauty contest. Second runner-up na siya. Si Miss Myanmar. Second runner-up na siya, nag-inarte. Sinuli, yung second runner-up, ban. Naban ngayon siya sa buong beauty contest, beauty pageant. Kasi may pride na kasama. So, sin brings shame and importantly, therefore, to become successful, do not sacrifice your soul. Huwag mong isakripisyo ang kaluluwa mo para lang maging successful. Ilan ang kaluluwa mo? Isa. Di ba sana kung dalawa? Sakripisyo mo yung isa, ay mali pala. May pangalawa ka pa. Di bale, babawi ako next time. Hindi Iisa yung kaluluwa natin. Buti kung pusa ka. Baka siyam. Di ba? Iisa yung kaluluwa mo, huwag mo isakripisyo. Sasakripisyo ko na to. Kikita ko ng malaki rito. Ang kapalit, kaluluwa mo. Lahat ng kinita mo, lahat ng naabot mo, iiwanan mo lahat sa mundong ito pag kinuha ka ng Panginoon. Ang madadala mo, yung kaluluwa mong marumi. Yung kaluluwa mong sinakripisyo mo at binenta natin, yun ang madadala natin. So kapatid, huwag mo ibenta ang kaluluwa mo. Alam niyo po, ang bilis lang natin dito sa mundong ito. Ang bilis natin dito. Mawawala ka agad tayo. Di ba? Parang kailan lang, kapapasko lang, magpapasko naman. Di ba? Ang bilis ng Pasko. Ako, pag tumitingin ako sa salamin, dati pag tumitingin ako sa salamin sa umaga, nakukyutan pa ako.
Ngayon, ano ba yan? Nagkakaguhit na rito, nagkakaguhit na rito. Ang bilis ng panahon, magugulat ka. Kaya mga kapatid, sa bilis ng panahon, hindi mo kailangang isakripisyo ang kaluluwa mo. Isosoli mo sa Diyos yan. Malapit na. Who knows? Mamaya, next year, who knows? Ingatan po natin itong mga kaluluwa natin kasi iisa ito. At panghuli po, success becomes a curse when you don't guard your heart. Kapag ka hindi mo binabantayan ang iyong puso. 1 Kings 11:4, as Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Hindi niya binantayan eh. So, binaliktad ng kanyang mga asawa, kanyang puso, at inalayo ito sa Diyos, patungo sa mga Diyos-Diyosan. And his heart was not fully devoted to the Lord his God as his father David had been. Nakalungkot itong si Solomon. Pero tayo po, if you have a certain degree of success, guard your heart. Kapag sinabing guard, ano na isip ninyo? Guard. Kahit anong isipin mo, yun ang ibig sabihin nun. Guard sa basketball. Bantay, para hindi makashoot yung kalaban. Guard sa pintuan. Bantay, di ba? Para hindi makalusot yung magnanakaw. Pag sinabing guard, iniisa-isa mo yung mga dumadaan. ID mo. Yung tinitignan mo. Ganoon din po yung puso natin. Bantayan daw natin yung puso natin. May pumapasok daw na pride sa puso natin. Oops! Bawal pumasok. Bantayan mo rin yung puso natin. May pumapasok na kalukuhan sa puso mo. Bawal ka dito. Hindi ka kasali dito. O kailangan daw po bantayan natin yung puso natin. Because success can corrupt the heart. Ano Tagalog ng corrupt? Bulok. Bulok. Kayang bulukin ng success ang puso po natin. Yung puso mong maganda, matino, masaya, kaya niyang bulukin. Kaya niyang i-corrupt ang puso natin. It can replace its values, its priorities, its desires, its goals. Kayang palitan ng success ang puso mo, ang isip mo, sa kabutihan, patungo sa kasamaan. Success can lead to selfishness. Dati galante ka. Dati mapagbigay ka. Dati madali kang kausap. Ngayon, successful ka na, naging madamot ka na. Successful ka na, naging mapagmataas ka na. Naging matapobre na kasi successful na. Naiiba po tayo. Success can lead to pride. Nagiging mapanghusga. Nagiging matapobre. Nagiging mayabang. Nagiging maarte. Tumataas ang tingin sa sarili. Okay lang sana yun. Kaya lang, bumababa naman ang tingin sa iba. Yun po ang mga resulta kapag tayo po ay pinasok at nakorap ng success ang puso po natin. Nagkakaroon tayo ng ego. Nagiging arrogante, nagiging maangas, nagiging self-sufficient. Dapat po tayo hindi self-reliant, dapat po tayo God-reliant, hindi self-reliant. Kaya alam niyo po, hanga ako sa mga taong successful, pero nakasandal pa rin sa Diyos. Sa mga taong matalino, pero nakasandal pa rin sa Diyos. Yan ang kailangan natin. At sana po, dumami ang ganyan dito po sa church natin. At di lang sa church natin. Sana po mga Christians maging ganyan lahat. Successful, pero nakasandal pa rin sa Diyos. Sana po, dumating tayo dyan. And success can lead to greed. Alam na po natin yan. So, how to guard your heart? Una-una po, as we conclude, acknowledge God always. Bantayan mo puso mo, laging isali ang Diyos. Secondly, maintain a grateful heart. Laging thankful. Lord, salamat. Lord, sa'yo galing to. Kung hindi dahil sa'yo, Lord, wala rin ako. Maintain a grateful heart. Pangatlo, remember that it is only temporary. Lahat ng success na meron tayo is only temporary. Focus on eternal things above. And panghuli po, pang-apat, stay humble. Magpakumbaba. Na ang saya niyan. Pagka tayo pong lahat, sumasamba sa Panginoon, and God has been blessing us, tapos humble lahat. Ang ganda niyan. Pagkatapos, grateful lahat. Pagkatapos, laging kay Lord lahat ang glory. Palagi ko, lalo po tayong ibe-bless at pagpapalain ng Panginoon natin. Samahan niyo po akong manalangin. Ama naming Diyos,
thank you so much for this morning. Thank you for our lesson. Thank you, Lord God, for your reminder to us. Dalangin namin, Lord God, paglabas namin sa bulwagan na to, dala-dala namin lahat ito. Kapag may gagawin kaming decisions everyday, maalala namin ito. Kapag pinagpapala mo kami, ma-review namin, Panginoon, itong mga katuruan po na ito. Kasi po, ayaw namin na magkaroon ng success kung hindi rin lang naman sa iyo magmumula ang success na ito. At kapag binless mo kami ng success, Panginoon, sana po, Panginoon, huwag ka naming kakalimutan. Huwag ka naming iiwanan. Huwag naming isasali ang kalokohan, ang kasalanan. Idagdag namin ang wisdom. At turuan niyo po kami, Panginoon, na bantayan lagi ang puso namin. Thank you, Lord God, for this morning. Thank you for your goodness and your presence. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.